Maging ang pagsuko ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Kibuloy, tinutukan din. Balot na balot ang kanyang muka at katawan nang ipresenta siya sa kahapon at kanyang mga kasamahan. Dapat ba talaga nakatakip ang mukha at kamay ng mga akusado? Bahagi pa rin ba yan ng kanilang karapatan? Lilinawin natin yan kasama ang legal expert na si Attorney Renjo Mar Castro Baltazar. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Baltazar. Magandang gabi rin po at sa lahat ng ating manonood. Magandang gabi po. Attorney, doon sa ilang video at larawan makikita natin na nakatago ang kanilang mukha at maging kamay na mukhang nakaposas. Bakit pinapayagan na nakatago ang mukha ng mga akusado tulad din na Alice Guo at Apollo Kibuloy? Kibuloy, bakit naman yung iba kita-kita naman yung mga mukha nila? Okay. Kasi meron po tayong Data Privacy Act, yung Republic Act 10173. Yung mga mugshots po kasi na yan is considered personal information. Kasi makikilala natin yung tao, no? So, hindi natin yan basta-basta pwedeng i-process as a general rule, dapat po may consent po yung isang tao, no? Then, pwede naman pong walang consent at i-post natin yan. Kaya lang po, kailangan ma-attain natin yung requirement, tatlo yon, yung PLT, no? Yung proportionate, legitimate, and transparent purposes. Ngayon, kung na-attain na po ng government natin yung objective nila, na kapag pinost po nila yan ng medyo blurry, ay nasatisfy po natin yung proportionate, legitimate, and transparent purposes. Oo. Pero di ba parang nasanay na kasi tayo dito sa Pilipinas na pag napapanood natin, no? Nakikita natin yung mga mukha, Hinaharap, yung akusado, hinaharap. Kaya parang all of a sudden, nagbago. Bagong batas ba ito, Attorney? Actually, medyo matagal na hong batas ito. Kaya lang po, ngayon lang ho kasi talaga na inform ang public about this na hindi pala basta-basta pwede yung ganun. Kasi kung titignan po natin, bilang akusado ho, may mga karapatan pa rin po sila sa Constitution. Kasi doon sa mga nakikita natin, nagkakaroon tuloy ng kasi pagka medyo mabigat, mga bigating tao, ganyan, pwede itago lahat. Pero pag pangkaraniwang mamamayan, nakalantad yung pagmumukha, di ba? Nakatungo na lang, gano'n, o kaya may suot na cap, di ba, Attorney? I believe meron po kasi tayong tinatawag na compelling state interest, no? So kung sa pananaw ng government natin na-achieve na po nila yung interest nila na sa ganung gawain po, and that is valid and allowed naman po. Ito, di ba madalas din natin narinig yung sagot na I invoke my right against self-incrimination. Kailan ba natin may tuturing na self-incriminating ang mga tanong sa isang tao? Kailan ba ang tamang paggamit ng karapatang ito, Attorney? Okay po. So pag sinabi natin right against self-incrimination, nagagamit po yan sa testimonial compulsion only. Ibig sabihin, may tanong sa'yo, tapos yung sagot doon, magagamit laban sa'yo. So, ikaw na nagpapakulong sa'yo. Yun po yung right against self-incrimination. Pero tatandaan natin na, sabi ko nga, testimonial lang yan sa pagsasalita lang. Okay? So, ibig sabihin, pagka mechanical act, pag susuotin ka ng sapatos, okay, kukuhanan ka ng fingerprint, hindi na po yan sakop ng right against self-incrimination. Okay. Attorney, paano kung, yan nga, katulad ng mga napapanood natin sa mga hearing, no? Lagi na lang i-invoke, gagamitin ng akusado yung salitang yan, no? Paano makakuha ng sagot o pahayag yung mga mababatas natin? Okay. So, pagdating po sa Senate hearing, meron po silang inherent power to contempt a person. So, pwede pong makulong isang testigo na ayaw po makipag-cooperate sa Congress. Kasi, para saan pa? Bakit ka pa namin pinatawag dito kung hindi po sasagot? Pero syempre, case-to-case basis po yan. Dahil syempre, dyan sa rules po ng Congress natin ay hindi pa rin talaga nabaliwala doon basta-basta yung karapatan ng ating mga karapatan bilang tao po. Pero mas madalas, yun na lang ang naririnig mo lahat, no? Against self-incrimination. Ano naman, Attorney, pagkakaiba ng Senate hearing sa court hearing? Okay. So, pag sinabi natin Senate hearing, ang purpose po niyan is in aid of legislation. Paggawa ng batas. Tayo ng batas, So, generally, wala akong nakukulong ho. Oo nga, kaya nga, Attorney, ayun, kung walang makukulong dahil in aid of legislation, bakit ka nag-i-invoke ng right against self-incrimination? Kasi ho, lahat po ng sasabihin ng tao dyan, in record dyan. So, pwede naman pong hindi doon magamit, di siya makakulong. Kaya lang, dahil nag-oath siya lahat na sabihin niya, katotohanan, baka naman magamit ho sa kanya later on. Pagdating na sa court hearings, which is having the purpose of determining the guilt or innocence of the accused. May singit ko lang no? Kasi maraming napupunta sa mga hearing in aid of legislation, di ba? May obligasyon ba yung mga mababatas na gumawa o mag-amyenda ng batas once nag-hearing sila?
Kasi baka pwede ba silang singilin kung hindi naman nila nagamit yung mga yon? Yung ano po kasi, political question yan. Ibig sabihin, inherent power nila gumawa ng batas, pero kung paano po nila gagawin yon, alin yung priority nila doon, it's up to them na po. Kasi sila yung binoto natin eh. Attorney, nasa kustudiya pa rin ng PNP, sina Guo at Kibuloy. Bakit ang ilang akusado ay dito napupunta at hindi sa regular na kulungan? May tuturing ba itong special treatment? Di ba pang iba talaga, dyan, Quezon City Jail, Manila City Jail, Pasay City Jail. Bakit sila ando doon? Yung mga kaso nila, meron din namang mga nakakulong na ganun din ang kaso. Ba't sila doon? Ganito po, no? Kailangan natin consider ano ba sinabi ng Constitution. Ang pinagbabawal po dyan, yung mga secret detention places. Now, dapat ba talaga natin ilagay yung tao dyan sa mga facilities po na nabanggit nyo? Wala po tayong express provisions of the law. Kaya lang, syempre sabi ko nga, maganda ang objective ng government natin. Baka ang kinukonsider po nila rito is yung security purposes. O kaya yung security threats or safety reason. Baka ano bang reason bakit po tayo nagkakaroon ng due process to achieve justice? Ngayon, para saan natin hahatulan yung isang tao tapos later on po baka makawala lang. So, much better, at least nandoon siya sa custodial facility na yan, mas mababantayan ho siya. So, ang ibig sabihin, pag mas medyo malaki yung threat, pwedeng doon siya dalhin. Yes po, yun po yun. Pero hindi special treatment yan. Hindi naman po, hindi po. Okay. Maraming salamat, Attorney Regiomar Baltazar. Ayan, magandang hapon po, magandang gabi po, Attorney. Basta balitang mahalaga at napapanahon, At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan. Suki!